Natapat ba kayo sa akin kanina? Sorry na, please patawarin niyo. Bati na tayo, please Pakis na. Pakis na. Ay, nako. Ilo nga pala, nakaantabay na si Bulunsoy. Maligayang pakikinig ho. Kamusta? Call the number tonight, mga kaibigan. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683. I'd like to say hi to Tita G Mendoza. Tita G! Hindi ako natuloy. Pasensya ka na, oh. Basta, ha, oh. Anytime, ha. Maligayang pakikinig po yan. May mga tinamaan sa binasa kong sulat kanina in the past. Totoo nga mga kaibigan na, if you read a song, di ba, like a poetry, nagkakaroon ibang dimension yung kanta. Sometimes we sing a song and we don't even get to understand ano ba yung meaning ng song. We just sing a song, di ba? Hindi ano ba meaning niya. Meron nga akong kaibigan, Diyos ko talaga, ang team song nila talaga, ano? Lips of an Angel, nabusi talaga ako. Diba, kanta ng Taksil yan eh. Team song niya mag-asawa parang. Nakantapay daw si Tanoid, Arthur, Leo, Nantero, Liniki, Lisa, Kagawad Frank, Plaka, Kagawad Reggie Bautista, Tres, Ricky Lodor, at Kapitana Marlene Salonga. Hello daw, sabi ni Klong Klong, anak matulog ka na, umaga na uy. Miss Jackie Parinas, how are you doing? Maligayang pakikinig po sa inyo. Si Sonia, ayan, Mami Sonia Omela, thank you for dropping by kanina. Ang dahil pasalubong sa akin dito. Maligayang pakikinig sa mga, si Joy ng taga Sambuanga, nakikinig daw sa. Si Annalyn Olotnab, ayan. Hi, I'm listening all the way from Denmark. Ooh, maligayang pakikinig po. Mama Jack, wala ka bang bagong librong ipapublish? Manawagan kayo sa Summit Books, ha? Oh. Magka third book na ako, ha? Oh. Sila naman nagde-decide yan, mami. Yung title talaga ang problema kasi ang hirap talaga. Yung first book ko, Everything I Need to Know About Love, I learned from Papa Jack. In book 2, Everything I Need to Know About Moving On, I learned from Papa Jack. Yung book 3 nga, ang suggestion ko, Everything I Need to Know About Cosmetology, ganun na lang. I learned from make-upan ko na lang kayo, di ba? Ate Glennis, sabi niya, hello kay Lisa Dulay of Carson, Bobby Fronda of Manila. Happy listening po. Thank you very much. Eileen Fernando, happy birthday to John Paul Fernando. I love you, mahal, sabi niya. Ooh. Ooh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ooh, training time. Wala lang bang ooh, natatamad ba kayo? Tala, mag-ano tayo? Magpahinga, ano bang iniisip ng bababoy na utak? From Pampanga, nakahanda ba yung mga kaibigan ko, G, Madarna, Raya, mga taga SMK. Ayan. Pabalik-balik ka sa Padres Point, Angeles, Giselle here. Talaga. Hi, maligayang pakikinig po. Si, ito. May padalan sa akin lyrics ng kanta. Queen Tintin ng Barcelona, nakakanta ba? Nakakawala ka talaga ng pagod. Padala mo ako ng kita mo. Nakakatulong pala ako sa'yo. Dali! Si Aaron Cruz, nakakanta ba siya? Lahat ng OFW sa sa Taiwan. Hello po. Ayan. Andiyan yung kapalig sa Taiwan. Alright, our potentially last caller for the evening. We have, hello. Ay, magulo yung line. Last caller na ganyan pa kagulo. Awag dali, 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Mga kaibigan, maligayang, babati na lang kaya ako. Si Just Dablo Abatayo, nakaantabay daw sila. Paglit po sa anak ko, happy, bati ko na eh. Flooding naman to si ate. May mga kaibigan ba kayo na-flood, na-block nyo kasi pina-flood kayo sa timeline nyo? Di ba, in-unfollow nyo, gano'n, di ba?
Ako marami na akong kaibigan na inunfollow ko dahil laging ang post niya ay galit. May kaaway, may inaaway. Yung mga simpleng bagay na wala namang kinalaman yung mga babasa sa wall niya, ipopost niya. Diba? Sa lahat ng mga ganyan mga tao, mga gago kayo lahat. Diba? Pasimuno ka ng bad vibes. Diba? Na-traffic ka, kala mo sa Pilipinas ikaw lang traffic mag-isa at hindi magpo-post ka ng hindi tungkol sa traffic, tungkol sa nakatabi mo na wala namang ginawa sa'yo. Diba? Ano tayo mga kaibigan, no? May mga pagkakataon na sabik tayo sa kasikatan madalas. Kailan lang may naano ko yung MMDA officer na na nagkakipagtawaran, no? Yung MMDA officer nagbanggit naman ng presyo kung magkano yung kotong ba yan, no? Si ate, nakipagtawaran naman, di kasama ka sa may kasalanan, tanga. At pinost mo pa. Meron pa yung isa, naalala niyo ba yung naka-parking, yung gwardiya inaaway niya? Kuya, parking ba yan? Parking, di ba? Parking ba yan? Hindi yan parking. Ang parking, walang driver sa loob. Yung inaaway niya yung gwardiya ng BGC yan. At pinost pa. Mga ganyan, gusto sumikat. May caller na tayo mga kaibigan. Potentially, our last caller, ito na naman ako, di ba? And potentially, katapos na ba ng karir ko to? Hello? Hello po, good evening. Hi, good evening. What's your name? Win po. Ay, Win, may radyong bakas. Wala po, promise. Ayan, nasa banyo ka ba? Parang maneko. Hindi, binakabahan ako na sobra. Alright. Are you inside the bathroom right now? Wala po. Are you on loudspeaker? Hindi rin po. Are you using headphones? Ano po, landline? Ba't parang maeko? May ko ba? Baka boses ko. Ano kaya ba yung bibig mo? Galing mo naman, te. May echo tayo, ate. May echo. Wala naman. Speak yung with your mouth close to the telephone, please. Okay, yan. Yan. Alright, hi. Good morning. Good evening po. Good morning na ba? 2 more minutes, so advance na natin. Your name is Win. Parang Windy, ganon? WYN po. Yun lang? Apo. Di ba yan? There's a whole... Nickname po, nickname. Okay, alright. Sige. What can I do for you, Win? Ilan taon ka na nga pala? 22 po. 22. You're calling from Parañaque? Yes po. Alright. Anong ginagawa sa buhay? Caregiver po. Caregiver. Alright. Ano naalagaan mo? Matanda po. Okay. Andiyan ka ngayon sa duty? Alright. Pero wala po sila nasa abroad. Ako lang yung naiwan sa bahay. Social, caretaker ng bahay. Pag nandiyan caregiver, pag wala caretaker. Sige, walang multa? Wala naman. Tinatakot ko siya. Huwag ka nilingon. Are you scared? Hindi po. Ano ba yan? Look into the mirror. You can see yourself. Are you scared? Sarili. Alright, what can I do for you, Win? Papa Jeff, may konting problema lang po ako. Alright, what's the problem? Regarding lang po dun sa asawa ko po. Na, anong tawag dito? Parang, teka, kinakabahan ako talaga eh. Gusto mo wag na tuloy ito? Hindi po. Teka lang. Ano po, nung galing po ako dun sa probinsya, okay naman po kami. Tapos nung dito na po ako, anong una-una, bago pa lang ako dito, medyo konti pa lang yung sahod ko. Alright, nasan yung husband mo? Nasa probinsya po. Anong probinsya ninyo? Davao po. Davao, alright. Apo. Gaano katagal lang kayo mag-asawa? 17 po ako. 17? Kasal hindi? Kasal po. 5 years, alright. So nasa Davao siya, 17. Bakit kayo nagwagan nag-asawa? Nabuntis ka? Hindi na ganun po sa probinsya, Papa Jack eh. Okay, alright. I will not question it. Customary yan eh. Anyways, kailan ka pa nasa Maynila? 3 years ago po. 3 years ago. So, sa 5 years, Okay. 2 taon lang kayo magkasama doon. And then LDR na kayo. Apo. Alright, sige. Tapos nung una-una po, konti pa lang yung sahod ko. Tapos, pag naghingi siya sa akin, parang nagdidemand pa po siya ng mas malaki pa dun sa sahod ko. Ano bang work niya? Sabi niya, kanyari, example, 3,000 yung sahod ko, gano'n. Tapos sabi niya, padala mo naman ako dito ng 5,000 kasi para sa yung para daw sa maintenance daw ng lupa namin, gano'n. Baka, paano minimaintain ang lupa? Yung bilan ng fertilizer, bilan ng gano'n. Sige.
Tapos sobrang demanding po. Sabi, padala mo naman ako dito ng 5,000 ganyan. Tapos nag-aaway na kami. Sabi ko, mas malaki pa yung hinihingi mo dun sa sahod ko Sabi gano'n, away na. Yan ay 3 years ago. Yes po. Okay. Yung Bakit parang binabalik mo yung 3 years ago? Ano nangyari? Yung humihingi siya ng sahod? Apo. Tapos, yun po ang... Sige. Magulo na ata. Medyo magulo. Halika, mag-badjong na lang tayo. Oo. Salat-salatin ko yung petya. Ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon? Ano ba tawag sa madyo? Hindi ko Ano ba hindi na? Ha? Petyas, di ba? Pichay. Hindi ko alam. Hindi ako nagsusugal, sorry. Anyway, go ahead. Dati tuloy yung kwento mo. Nawala na kayo. Tapos, tawag na ito. Mula noon, hindi na ako nagpapadala talaga. Hindi na ako nagpapadala kasi may kaibigan ako na nagsabi sa akin na mas dapat priority mo yung magulang mo kaysa sa asawa mo. Asawa lang naman yan. Wala kayong anak? Meron po, kaso namatay din po. Alright. Tapos yun. So wala kayong anak? Wala po. Alright, nasa heaven na yung baby. Apo. Alright. Anyways, ate, nagtrabaho ka sa Manila for 3 years. Ilang buwan ka lang nagpadala? Ilang buwan? Siguro mga 3. 3 months. 3 months po. Pero pa konti-konti lang yung pinapadala ko kasi iniisip ko naman wala naman kaming anak ganyan. Alright. Tapos, yun. So ever since ate, yung 2 years, 7 months, 2 years, 9 months, hindi ka na nagpadala? Hindi na. Doon ako sa father ko nagpapadala. Okay. Inaaway nila yung father ko, ganyan. Tapos, pinagsasabihan nila ng nakikinabang daw, ganyan. Pero hindi naman ako nagpapatinag doon. Tapos, neto, parang uuwi na ako, Papa Jack, pero uuwi na ako netong November. Pero kamusta yung relasyon ninyo bilang mag-asawa? Nawalan kami ng contact mga 6 months. As in, wala talaga lahat. Pero nung nalaman niya na pauwi na ako, maayos na yung niya, hi, kamusta, ganyan. Gaano katagal kayo hindi nakapag-usap? 6 months po. 6 months? Bakit kayo nawalan ng communication? Kasi lagi kami nag-aaway. Ano pinag-aawayan nyo? Yun nga tungkol dun sa pera daw, saan ko daw ginagastos, ganyan. Tapos dapat daw priority ko daw siya dahil asawa daw siya. Ano ba ang trabaho niyan? Sa bukid? Sa bukid po. So kanya-kanyang buhay kayo, naging mag-asawa kayo, hindi kayo nakapag-ipon together, walang savings ng mag-asawa, nothing like that? Opo. Ano lang yung meron po kami, yung lupa lang meron kami. Sino mabili lupa? Sa kanya po. O di, wag ka makisali doon. Di mo nga binigyan ng sweldo mo eh. Anong tanong mo sa akin? Netong ano po, November, uuwi po ako. Tapos, nung nalaman niya uuwi ako, ang ano na po niya sa akin, ang bait na po niya sa akin. Tapos, teka lang wait lang ate. Alright. I have a problem with you for having a problem with him. Okay. Magulo mga kaibigan. Anong problema kung mabait siya bigla? Ano issue? bakit po siya mabait bigla nung nalaman niya uuwi ako? May problema ka pa. Hindi Gusto mo salbahe siya? Kasi salbahe po siya nung hindi pa niya alam na uuwi ako kasi ang dami niyang tinitext sa akin, ganyan. Tapos, yun. Nung nalaman niya pauwi na ako, bakit ang bait na niya? Bakit siya tinawagan? Bakit ako? Ay, how can I possibly answer your question? I might as well be assuming. Ay, teka lang. Ito patanong ko lang. Ayaw mo bang mabait siya? Ayaw ko po, parang... Gusto mo salbahe siya? Hindi, gusto ko po yung kung ano yung pinapakita niya sa akin, yun lang po yun. Alam mo, ikaw sa lahat ng babae, nakita kong ganyan, may pagkatanga. Yung iba atin na may asawang salbahe, tapos bumait, nagpamisa, naghanda nga ng 4 na malandi yun eh. Malanding baka. Ikaw, ayaw mo. Awkward po eh. Paano naging awkward? Kano katagal na hindi nakikita? 3 years ago po. 3 years na. And what's your problem kung mabait siya? Dapat kung mabait siya, dapat noon lang. Paano kung may na-realize siya? Di ba nauwi na yung asawa ko?
Alam mo ganyan dati, ano, hindi ko alam kung anong tama at mali na hindi ka nagpadala sa kanya ng pera. Arrangement niya yung dalawa, may kinikita siya, may kinikita ka dito, di ba? May punta naman siya, sinabi mo, dapat padala mo ako, asawa mo ako eh. Tama ba yun, Papa Jack? Oo naman ate, bakit naman hindi? Asawa mo nga naman siya. Kasi may isang friend din ako nagsabi sa akin, dapat hindi mo yun prioritize, dapat prioritize daw ang magulang kasi asawa lang daw siya, wala daw karapatan, ganyan. Doon ako nakinig sa kaibigan ko. Bahala ka, nandyan na yan eh. Diba, I'm not saying mga kaibigan that there should be a competition between parents and asawa. Dapat wala naman talaga. Pero kahit pa paano ate, naging bahagi naman siya na kung anong ginagawa mo sa Maynila. Anong point na magkalayo kayo dito kung wala namang pinakikinabangan yung relasyon ninyo bilang mag-asawa? Diba? Bakit pa kayo naging magkalayo? Mag-asawa kayo. Makapag-candy na nga lang. Teka nga. Ito ay candy. Hindi yung candy. Mukhang tama yung tunog pero hindi, di ba? Parang 20. Hindi yung 20, yan ay 20. Anyways, ate. I'm sorry but I do not understand your concerns. Okay po. Hindi ko mag-gets. Bakit ayaw mo siyang mabait? Mabait siya bigla ate. Bakit gumagawa ka ng issue? Baka na-miss ka ng tao. 6 months ka hindi nag-usap. Yun nga po yung ano, kung na-miss niya po ako, dapat yung sabihin naman sa akin na, uwi ka na dito, na miss na kayo, ganyan. Hindi yung, kung hindi ka uuwi dito, papatayin ko yung pamilya mo, ganyan. Dati? Opo, tapos nang nalaman na niya na pauwi na ako, kamusta ka na, ganyan. Alam mo lang, di ba? Ate, mali yung mga pinagsasabi niya sa dati. Offense, I mean, it's actually a threat, ano? Kaya lang ate, nung bumait, bakit may issue ka? Hindi ko mag-gets. Hindi ko alam anong sagutin tanong mo. Paano bang pwedeng example dito? Di ba? Pumunta ka ng Jollibee, tanong ka, may palabok ba kayo? Meron. Bakit? Gumanong ka. Yung ganong kalabong tanong. Di ba? Yung ganong tanong, hindi mo alam paano ka sagutin. Ano ko yung cashier ng Jollibee? Ano kayo sabihin niya sa'yo? Kasi meron eh. Hindi ko mag-gets. Sige po. Sige po, ano natulong ko sa'yo? Wala. Hindi ko rin po ma-explain ng maayos. Kinakabahan ako eh. Bigla ko naguluhan. Ako din po. Talaga ba? Talaga ba? Ganito gawin natin, ate. Pumunta ka ng McDo, tanong ka. May nuggets o kayo? Meron. Bakit? Ganun. Diba? Okay, pumunta ka ng Wendy's. Magtanong ka. May salad kayo? Meron. Hindi, ang tanong, ganun lang. Ano ka, bakit naman? Kaya... Ate! Binaba? Binaba? Binaba! Bastos eh, no? Binaba, oh. Ano ba mo natawagan? Binaba? Gago yan, ah. Binaba niya, di ba? Sino nanay niyan? Ayaw niya pala pumunta ng Wendy's. Kasi kanina Jollibee nag-uusapan. Maayos pa naman siya eh. Jollibee tsaka McDo. Okay po, Wendy's. Binaba. Sana pala KFC noon ako. Ay. Ano ba yan?
Ay, nako. Ay, nako. Isa pa nga ang caller, 12:11 pa lang. Gusto ko na umuwi actually. Actually, mag-gym ako ngayon. Oo. Kaya lang may isang araw, naban ako sa gym kasi binuhat ko pati yung nagbubuhat. So, sobrang lakas ko talaga. Pati yung nagbubuhat na pogi, binuhat ko. Para akong tanga eh, no? Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore a dream. Magkanta na lang tayo. Wala pa akong gitara ngayon. But take us out to sea. Sabi dito, baka may motibo yung asawa niya kung bakit naging mabait. Ayoko, mga kaibigan, sorry ayoko dagdagan yung kwentong wala sa kwento. Hindi ko lang mag-gets, diba? Sabi ko, ayaw mong mabait siya. Ayoko po. Kasi kung may mga babae pa lang ayaw mabait ang mister, ang daming lalaking tuwan-tuwa. Mananalbahay yung mga lalaking yan. Tawag dali, 832-6171 or 1-800-10-105-683. Sabi ni Jazz, ay, binabaan. Oo nga, si Raulo. Abati na nga lang ako ng mga... Sino to? Si Sir, di Sir, sabi niya, pizza daw yung sa Mahjong. Yung ba sinasalat-salat? Si Mother Lai Villarama, natawa daw sa Wendy's. Halika, Mother Lai, mag-Wendy's nga tayong dalawa. May kinakain ako sa Wendy's, si Batman. Ano itong ginagawa ko sa karir ko ngayon? Sabi ni Miss Jackie, oo nga, masarap ang salad doon. Oo naman. Outside the rain begins. Sumasaya mo yung tula ko. Sabi niya, ayoko! Anong tula? Wala ka naman Si Menchi, paglit naman Michelle Farala, Labrador, may BF Angelito Galang of Oxnard, California. Thank you and God bless. Maraming salamat po mga kaibigan. I have another caller. I thought I was talking to my last caller, si Win kanina. Pero ngayon mga kaibigan, I have another one, si Rachel. Hello Rachel. Hello po, Papa Jack. Pakungunahan na kita, baka babaan mo ako Hindi po. Unahan na kita, bababaan na kita ngayon. Hi Rachel, good morning. Good morning po, Papa Good Jack. morning. Ilang taon ka na Rachel? 29. Kanina, where are you from? Cubao, Quezon City. Is it your first time to call the show, like right now? Second time po. Oh, you called the other day, right? No, I think it was last year po. So mali. Kasi meron na naman ako. Ari! Ano ba nangyayari sa akin? Gusto ko ng donut. Dami kong donut dito. Alright, Rachel. Yes po, Papa Jack. You're 29 years old, right? Yes po. What is your job? Wala po for now. For now. You don't have any job right now? Like right now? Today? No, wala po. Tawa, baliw ka ba? Tawa ng tawa. Hindi po. Alright, what was your previous job? No, nagkakatapos lang po ng training ko. Training OJT training. Culinary po. Culinary? Yes po. Alright. So, can you please give me the purposes of a spatula? Papa Jack. Ano ba yung spatula? Ano ba yung spatula? Ayun yung laway ko sa... Ano ba yung spatula? Talaga? Yung spatula? Ano ba? Talaga? Spatula ba? Spatula.
Ano mga pinag-aralan mo ate, luto? French. O French? Like fries? Ganun. Oh my God, ang corny ng jokes. Nakakawala ng karir. Mag-biyernes pa naman. I'm dreading for the day of Friday. Oh my God. It's already Friday, mga kaibigan. It's the D-Day for me. I'll let you know, mga kaibigan, what happens to me later in the day. I have a battle to fight in a while, so... Anyways, jargon na yan sa inyo. Rachel, Yes po. French. Papa Jack. Ano mga luto sa French ang pinag-aralan mo? Ala. Wala naalala si Bruha. Kasi Papa Jack, nag-OGT ako, puro lang Sabi ko, ano natutunan mo sa French? Sabi ko, Allah. Para ka pala yung mga estudyante nandito ngayon eh. Allah. Okay. Sige, ano mga cuisine pa? French, Mediterranean. French, Italian. American. Yes po. Ano sa Italian? Ano sa Italian? Mostly pasta po. Pasta, punyeta. Wala namang ganong pasta. Pasta putanes ka pala yun. Di ba? Putanesca. Putanes ka. Hindi meron, di ba? Yes po, meron nun. Opo. Alright, mga kaibigan, if it sounds bad, then putanesca yung pangalan niyan, mga kaibigan, because it's really from a bad term. Okay? The history na pagkakaalam ko, I don't know if I'm accurate. In an Italian seashore, yung mga seafarers, mga kaibigan, di ba? Pagdaong nila sa Pampang, galing sa paglalayag, di ba? Maraming mga prostitutes to doon. And they will have to eat with the prostitute. Ang tawag sa kinakain nilang pasta, alam niyo, basta yun na yun. Yun na yun. Seriously? Papa Jack? Hindi ako sure. Pero yun ang well, it was, I learned it from a TV show. Naalala ko lang. But anyways, ate, ano ba mga pasta? My favorite pasta, mga kaibigan, is aglio olio. Yeah. Kasi seafoods yan. Ayoko ng cream. Ayoko ng red sauce. May cream? Gusto ko oil-based. Kasi mayaman kasi ako lately. Lately lang. Gusto ko ng pasta yung halos walang sauce. Pasta lang. Weird ako, no? Weird nga. Maka-confirm, Loko to, asan nanay nito? Sige. May asawa ka na? Wala po. May jowa? Meron po. Ayan. Nasaan jowa mo? Hong Kong po. Hong Kong. Foreigner? Yes po. Yan na. Parang naalala na nga kita. Sige nga, Papa Jack. Hindi, parang pa lang, ate. Huwag mo nang challenge yung memory ko. Okay po. Alright, what's the problem tonight, Rachel? Well, the problem po kasi the last time po na tumawag ako sa inyo, ang problem ko nun is I can choose between my foreigner boyfriend and my ex, my Filipino ex. Ganda problem. Hindi nga, Papa Jack eh. Ang ganda mo. Okay, so what's the problem today? Kasi nung tumawag ako sa'yo, Papa Jack, ang sabi ko nun, na parang sabi mo sa akin, ang payo ko is i-let go ko yung Australian boyfriend ko kasi nga, in love ako sa Filipino ex ko. And then, dahil nga, pinili ko yung Australian, so nag-stick ako doon. And now, 22 months na po kami this month. The problem, Papa Jack, is I found out na... What? Ano yun na? Wala pa pala. Hindi mo pa sinasabi. Oh my God, what did you find out? Oh my God, talaga? Ano nga? Si Papa Jack. Ano nga, nalaman ko na kasi nag-work ako sa Hong Kong before sa bar. So doon ko siya na-meet. And then I found out lang na last month na may nag-send sa akin na message na nag-work dun sa bar kung saan ako nag-work. Sinasabi na mayroon siyang babae doon sa bar.
So, I started getting messages last May po. And then, tinry kong i-ignore kasi nga, every time I ask him, lagi niya sinasabi na wala naman siyang ginagawang masama, gano'n. So, and every month, umuwi siya dito. So, I think, okay lang kami. And then, last July, birthday ko, nagpunta kami ng Boracay, 1 week. Sosyal! Ano ba tsura ng Boracay? Nakapunta na ako dyan 4 times na, sorry. Bumili nga lang ako ng patis ng last time. Balikan. Nag-parachute lang ako. Ang corny, anong oras na? 12:21, patayin radyo, pangit joke. Tuloy mo na. Tapos po, yun nga, sakto, nung nasa Boracay kami, may nag-message sa akin na babae na sabi, tingnan mo yung phone niya ngayon, mag-message ako para patutuhanan na totoo na sinasabi Teka ko lang, ganun. I have a question. Pinay ba yun babae doon? Po? Pinay din yung babae? Yes po. Iba talaga mga Pinay. Iba talaga makipag-kumpi. Ang galing niya, no? Ang galing niya ating sa Hong Kong, ano? Jowa ko ng jowa mo. Tinan mo, itetext siya. Magme-message yung phone niya. Iilaw yan. Ang galing, hindi ko naisip yan, ha? Ang galing. Oh my God, iba talaga tayo. We are so clever. Di ba? Dapat tayo talaga yung superpower sa buong mundo, eh. Tapos, edi, nung sinabi niya mag-message siya, sakto nasa CR yung boyfriend ko, di nakita ko umilaw yung phone. Nabasa ko din sa WhatsApp, sabi, hi babe, how are you? ayun na, ayun po. Yung mga incriminating pa yung datingan naman. Tapos, Adi, lang, kunwari wala akong nabasa dun. And then, nag-aya akong mag-inom. Tapos, ayun nga. Ayan, pag may alak, may finger foods. Utak ninyo. Walang finger food, ate, ikaw pulutan. Tapos, kinonfront ko siya. Sabi ko, English. are you cheating on me? English. Sabi ko ganun sa kanya. Oo, nung sabihin nga, Papa Chuck, Oh my God, how dare you? You're like, oh, it hurts. hindi ako umiyak. Yun lang ang dating. Okay, siyempre galit ka dapat, di ba? Hindi, paawa at like ako noon. Oh my God, I trusted you. How dare you? Para marami na ulitin. No, I told him, sabi ko, hurt me with the truth, but not with your lies. Sabi ko, Maganda yan, ha? Hurt me with the truth and not with the lies. Ay, di ba, Lisa? Lies. Ano ba ang meron ngayong gabing dapat ganito para sa bawa ko? Papa, tsaka naman May binibiro ka lang ito naman, oh. Hindi ka na mabiro. Game, tuloy. Sorry naman, oh. Game. Gusto mo donut? Tapos, gusto ko. Alam mo ba kung bakit may butas ng donut sa gitna? Para madaling hawakan. Pwede rin. Kung wala kang daliri. Kasi kahit walang butas, makahawakan mo naman yan. Si Papa siya. Hindi, mga kaibigan. Originally, ang donut, walang butas sa gitna. Di ba? Nilagyan ng butas yung gitna ng donut para madaling maluto, even yung pagkakaluto. Pero maganda rin yung point na madaling hawakan, no? Sus talaga. Ano ba itong buhay natin yung... Baho, ha? Tuloy mo na, game, ha? Game! Nasaan na ba ako? Diyan ka sa Cubao. Sa gitna ng EDSA. At least yung masaya ko, wala. Bawi-bawi, tuloy! Ayun na nga. Sabi ko, can you swear na wala talagang, can you promise me na talagang wala kang pinititigim sa akin? Sabi niya, yes, I promise, ganun. Tapos, inayaan ko na lang. Tapos, hanggang sa
last month, September, di okay na. July, August, tinry kong maging okay lahat. In-ignore ko lahat ng mga na-receive ko na messages. Tapos last September, parang feeling ko talaga something is wrong na. Parang ramdam ko na may kakaiba. So ayun, sinabi ko sa kanya, I know everything, ganun. And sakto, yung girl na nagbe-message sa akin, nakita ko sa Facebook. Na-message ko po. Tapos sabi niya, nagsasorry siya, pero hindi siya umaamin ng ginawa niya. Ganun. Yan talaga mga lalaki, di ba? Oh. Admission by denial. Di ba? Ang tawag dyan, I'm sorry. I did not do it. I promise not to do it again. Ano ba ito? Butin lang, masaya na ito last call. Tapos, edi yun nga, hanggang sa, nung time na parang nako-corner ko na siya na gano'n, sabi ko, ayoko na, mag-iwalay na tayo, ganun. Bigla siyang, sabi niya sa akin, okay, naglabas ako ng babae, ganun. Sabi niya, starting May, June, ganun daw. So, he admitted that he cheated on you, right? Yes. Gaano katagal siya nag-cheat ng time na yun? Starting May until July, before my birthday. So, how many months? Huwag nang mabilangan, may na ako sa months. Months ko. Almost 3 months. Oh, sabi ko nga 3 months eh. Alright, so, okay. Kamusta na kayo ngayon? Ngayon, nagtatry siyang mag-effort para bumalik lahat. I mean, pati yung mga... Sorry. Are you okay? Naubo ka, ate. 2 in 1, 2 si Ran. Ano ba? Ano ba? Di ba? 2 in 1, 2 si Ran. Pag ubot si Pon, 2 in 1, 2 si Ran. Dextromethorphan, H-Epinephrine, H-F paracetamol is the generic name of 2 si Ran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan ang. Galing ka lately, ano? O yan, ubot si Pon, 2 in 1, 2 si Ran. Tapos, Atalay. Again. Tapos, sabi ko, that time, kawal so sure na ayoko na sa mga pag-bike. Pero sabi niya, ayoko, I won't give up on you. I love you, ganun. Tapos, edi, sabi ko, siguro mga after 2 days, sabi ko, okay, I'll try. Sabi ko, pero, kasi alam mo, Papa Jack, na September, mga second week, September, dun kami nagkaroon ng problema. Dun ko nalaman yung lahat. Sa September, last week ng September, nagpunta siya ng Hawaii. So, walang time na makauwi siya dito para isettle yung problema namin. Para mag-usap kami, ganun. Tapos, ngayon, parang naguguluhan na ako kung is it worth it pa ba na ipagpatuloy? Kasi, alam mo yun, Papa Jack, na kahit na anong gawin yung effort, laging may pagdududa. Bakit kaya nag-e-effort sa akin ngayon? Bakit kaya ganun? So, parang every night na hindi siya makareply sa mga messages ko, lagi kong iniisip na